Ngayong episode po, napaka-special na restaurant po ang ating feature. Blue na Blue ang pangalan, Mama Mo. Napaka-unique sa kanilang restaurant ay sila po ay nagbibigay din ng opportunity sa ating mga kapatid na PWD, no? Sila po ay nabibigyan ng equal opportunity para makapagtrabaho. Dinayo pa natin sila dito para ihandog sa inyo ang kanilang napakagandang istorya at syempre isang ehemplo po para sa mga ibang restaurants dyan or any business establishments na pwede naman po palang magawa na magbigay ng equal opportunity sa ating mga PWDs na may kakayahan namang makapagtrabaho. Yan, unti-unti na pong dumadami kahit papano dito sa Pilipinas ang awareness na ito po ay pwedeng gawin dito sa Pilipinas. In fact, sa Singapore or ibang bansa ay talagang binibigyan nila ng equal opportunity pati yung mga senior citizen at ngayon dito naman ay PWD. Kilalanin po natin ang kanilang brand Mama Mo, kung ano ba ang branding at syempre ang mission ng kanilang business. Don't forget to like and subscribe. Hi, ako nga pala si Ryan Emmanuel Sumiran, isa sa mga owner ng Mama Mo Cafe and Resto. So, ito ay located sa Barangay Talangan, Nacarlan, Laguna. Itong Mama Mo Cafe and Resto, nag-start kami ay September 2023. Ang pinaka-specialty ng Mama Mo ay yung mga buffalo wings niya. Meron din kaming mga pork dish na katulad ng sisig, tonkatsu, hickory. Then meron din kaming mga smoothies, iced coffee, and nachos. Kadalasan, kapag may okasyon, madalas na inaano sa amin ang mga buffalo wings kasi meron kaming 13 flavors ng buffalo wings. At kadalasan din, yung sisig, madalas din binibili dito. At ngayon na mainit na ang panahon, sobrang lakas ng aming smoothies. Noong una, parang nag-iisip pa lang kami ng pangalan ng business after nung franchise na inalisan namin. So ngayon, yung bunsong kapatid ko, sabi niya, Kuya Ryan, kailangan tayo mag-come sa catchy na pangalan. So ang dami-dami namin nilista na pangalan. Ngayon, yung bunsong kong kapatid, nag-ano lang ng parang out of nowhere, yung parang Mama Mo, na nilista lang niya ganyan. Tapos parang napagkasunduan namin, nakita namin sa French na ang meaning pala talaga ng Mama Mo is my mother. So since itong business na to ay ang pinaka-owner o yung pinaka-nag-aano ng business ay sa nanay ko, tamang-tama na ito yung pangalan ng business, subukan natin. Tapos medyo naging ano rin siya kasi nung una, nakakatawa kasi parang sabi nila, di ba mayroong mga joke na Mama Mo Blue, mga ganun. Mga ganun na biruan. Tapos maganda kasi naging ano siya, parang ang catchy lang niya. Yung unique na bagay dito sa store namin ay currently mayroon kaming 2 PWD na staff. So sila ay parehong deaf and mute. So ngayon, kaya naisipan namin na kumuha ng deaf and mute kasi ang first staff namin na deaf and mute ay ang brother ko. So ang kuya ko ay ever since ano siya, hindi talaga siya nakakarinig, hindi siya nakakasalita. So sabi namin, try kaya nating ipasok si kuya dito kasi bigyan natin ng opportunity. Tapos, nang pinasok na namin si kuya dito, sabi namin, siguro kaya pa natin na isa pang PWD. So, nakita namin yung kaibigan ng kuya ko na naghahanap din ng work. Kaya, ang ginawa namin, sinubukan namin sila. Actually, yung initial plan is parang they will do the yung paghuhugas lang ng pinggan, paglilinis. But eventually, nagulat na lang kami na inaaral na pala nila yung katulad ng pagluluto. Actually, naiiwan na namin sila eh. Yung kahit walang ibang staff na magluluto, nakakapagluto na sila ng kanila na naiseserve ng maayos sa customer yung mga pagkain na na-offer ng resto. So, nakakatuwa lang na meron pala na kaya nilang gawin na hindi mo naman pala pwedeng i-compare na ito kasi walang kapansanan tong staff ko. Sila may kapansanan, baka hindi nila kaya. Hindi pala natin malilimit sa ganun. So, ayun, yun yung unique sa amin na sobrang malapit sa puso namin ang person with disability. Kaya open kami na mag-hire o magpasok ng mga someone na may disability kasi kaya pala nila na gawin yung mga tasks na ginagawa ng mga people without disability.
Ito yung reason bakit naisip din namin na ipasok yung kuya ko. Kasi before, marami na siyang pinasukan na work. So, nakakalungkot lang kasi merong ibang mga company na parang nagte-take advantage sa mga person with disability. So, before may napasukan ng kuya ko, iba yung pinapagawa sa kanila sa job description na in-applyan nila. So parang nililimit nila yung kakayahan ng mga person with disability. So nangyari, parang apply ang kuya ko. Tapos pagdating doon, akala ng kuya ko na magagawa niya yung in-applyan niya na trabaho. Pero ang nangyari, nagulat na lang kami, shinare sa amin ng kuya ko na instead daw na pagawin sila ng dapat nilang gawin, ay pinagbubuhat na lang sila ng mga box na malalaki. Bakit mo sila ikakahon na parang ito lang, maglilinis lang sila, yan lang kaya nila eh. So, sabi namin, napag-usapan namin na ano kaya, mag-business tayo, tapos mag-open tayo ng mga post na pwede yung person with disability. So, nang dumating na tong business, nakakatuwa naman at talagang kahit yung mga teacher na napunta dito, napapansin yung kuya ko, yung friend niya, natutuwa sa kanila. While minsan sila pa natao sa cashier and naiintindihan naman sila. Sinusulat kung ano yung i-order. Nakakapag-communicate din sila ng ayos. So, malaking bagay din talaga na ihalubilo mo sila do sa mga person without disability kasi malaking bagay na hindi sila na nakakategorize na hindi normal kasi nafe-feel nila na belong sila dun sa group o dito sa society natin. So, at times, pag sila na-assign dito sa harap, yung mga customers, sasabihin nila, napaka-jolly nila, napaka-masayahin ng aura nila. So, sila mismo, may mga customer kami mismo dito na, nandyan ba ang kuya mo? Nandyan ba si JM? Kasi parang naging tatak na mismo ng business namin na merong nandito sila kuya, nandito yung friend niya na PWD. So, minsan pa nga nakakatawa nga na parang inaano pa nila na, ay, mas gusto ko yung luto nung kuya mo at saka nung friend niya. Though pare-pareho lang naman ng timpla, pero umaano sa isip nila na, mas masarap yung ganito kasi natutuwa sila na parang kaya pala nila yung trabaho na ganito, na magluto, mag-serve at saka mag-assist ng customer. Nung nag-transition kami dito sa business na to, dito naano namin na medyo may struggle nung una kasi naninibago sila na kung ano ba yung mai-offer nito ng business na to. Pero eventually, naano naman namin, parang kumbaga yung kinikita namin is enough para makapagpasahod ng staff, mapaikot yung pera ng business, and nakakapagtabi naman kami ng mga konting savings for this business para eventually mapalago pa namin or mas mapaganda pa yung takbo ng business namin when it comes to revenue. Nag-decide kami na ang branding ng business namin is maging nasa middle lang. So, it means hindi naman sobrang mahal, pero hindi rin ganun kamura, pero na ibibigay namin yung quality ng product na sineserve namin. When it comes naman sa mga pagkain namin, meron kaming mga different flavors ng buffalo wings na binabalikan sa amin. Mostly, ang binabalikan sa amin ay yung honey garlic, honey barbecue, cream cheese, creamy sriracha. So, nag-o-offer kami nung mga flavor ng chicken na kung i-compare mo sa iba is madidistinct mo na talagang kay mama mo lang yung ganung lasa. And to share with you na kami mismo yung nagawa ng sauce, hindi namin siya inaangkat, hindi namin binibili. Kami talaga yung pinaka nagtitimpla ng bawat sauce namin na sineserve dito sa mama mo. Nung una po, na-excite po ako na may makaka-work po ako na PWDs. And noon pong na-meet ko po sila, nagpaturo po ako ng sign language. And sa isang upuan po, happy naman po ako na marami po ako natutunan sa kanila. And tinuro po din nila sa akin yung mga basic sign languages and yun pong A to Z. And ayun po, kahit hanggang pag-uwi ko po sa bahay, nadadala ko po yung pagsa-sign language. And parang wala na din po akong sound kapag nakikipag-communicate po ako sa family ko. And then parang na-excite po akong pumasok kasi parang nagkakaroon po ako ng challenge sa kanila.
Tapos, ayun po, hindi naman po sila naging pabigat dito po sa pagtatrabaho po namin dahil kung tutuusin po talaga is mas sila pa po yung mas active po sa amin mag-work and opo, magluto. Sa kanila pa po kami nagtatanong kung paano po gawin. And ayun naman po, masaya naman po kami dahil napaka-jolly po nilang dalawa. And ayun po, sila po din talaga yung as in nagtuturo sa amin ng mga proper ways po na dapat pong gawin dito sa mama mo. Minsan po, hindi po nila alam na deaf and mute sila kuya. Curious po sila na bakit nagsa-sign language kami. Then ayun, magagets po nila. Bihira lang din po kasing lumabas sila kuya Julius and kuya JM dito po sa counter. Kaya yung iba po, hindi po sila masyadong aware na deaf and mute sila kuya. Pero yun pong mga customer po talaga namin na suki na, ayun, alam naman po nila. Okay naman po kasi araw-araw meron po kaming bagong natututunan sa kanila and tinatanong po namin kung paano po i-sign po yung, halimbawa po pag words na mahaba, tinatanong na lang po namin kung paano po i-sign para po mas mabilis po kaming magkaroon ng interactions. Minsan naman po kapag sobrang haba na nung sasabihin, sinusulat na lang po namin. Tapos pagka po talagang may free time po kami, ay nagtuturuan po kami ng sign language. Napaka-happy ko po na magkaroon po ako ng ka-coworkers na PWD and sa business owner po nito, kay Ma'am Tess po, hello po, kay Sir Ryan. And sa mga Sumiran siblings po, ayan, napaka-buti nyo po dahil tumanggap po kayo ng PWD at hindi sila na-discriminate. Kumbaga, binigyan nyo po sila ng chance na maipakita po yung kanilang skills at nagtiwala po kayo sa kakayahan nila. Tinanggap nyo po sila bilang walang disability, kundi normal po na tao. Ang favorite ko pong natutunan sa sign language is, what can I help? Question mark. Ayun po yung una ko natutunan and pinaka-favorite ko pong sign language kasi pag nasa kitchen po sila kuya, lagi ang tanong ko po ay call me if you need help. Bilang OJT po dito, na-experience ko po na makihalubilo po sa PWD po. First time ko pong magkaroon ng ka-interaction po sa PWD po. Madali naman pong kasamahan sina Kuya JM, si Kuya Julius po. Nung una po, hindi po ako sanay mag-sign language kasi nga po first time ko po. And then, nung habang natagal po, pumapasok po ako, natututunan ko na po yung mga basic language po nila. Si Kuya Julius po, lagi po yung nagpapatawa, tapos minsan po nanggugulat po. Yung kumbaga po, kung nakakapagsalita po sila, parang ang ano po nila, mabilis po silang makakapalagayan ng loob, tapos makabiruan po. Si Kuya JM po, mahilig palangiti po siya. Tapos every morning po, sila pong pares dalawa. Gumagano na po agad sila. Kumbaga, sa akin po, yun na po yung hi, hello at good morning po para sa akin. May share ko po sa kanila is, nagkaroon po ako nakasama na PWD po, which is, nagkakaintindihan naman po kami in the way na magsasign language po ako or isusulat ko po yung sasabihin ko kapag hindi po kami nagkakaintindihan. At masarap din pong makatrabaho ang PWD kasi magaan po silang kasama. Ang alam ko lang po yung ganito na thank you. Tapos, ayun lang po yung ano ko. Siya nga pala yung panganay namin na kapatid. So, Si Kuya Julius. Kuya Julius, Then, siya nga pala si JM. si JM. Malaki ang kahan ni JM, ha? Ha? May kahawig ni Bong Revilla. Singkit. Magandang umaga, paano? Si Kuya JM. Good morning. Ha? Yeah, good morning. Good morning. Tapos magandang tanghali, si Kuya Julius naman. Ganon. Tapos, tanghali. Tanghali. Ayan. Tapos, dahil sabi mo, natuto ka na rin, magandang gabi. Di ko puro letters ako eh. Sa letters. Sige, sa letters. Try mo ka letters.
Mas mahirap yan. Para kang nagni-ninjutsu sa mga nanonood kay Naruto. So, magandang gabi, Kuya Julius. Paano yun sa magandang gabi? Ganyan. Tapos, ganyan. Kasi sunset. So, yung kanina, sunrise. Tapos, tirik yung araw, tanghali. And then, down is sunset. Ayan. So, may natutunan po tayo. Ang pinaka-mission or pinaka-ginogol din namin, kaya gusto ko at saka ng family ko na lumago tong business is makapagbigay pa kami ng mas maraming opportunity. So, if magkakaroon kami ng ibang branch, that would be good. At maganda na mabigyan pa rin namin ng opportunity yung mga taong nangangailangan ng job, especially yung mga PWD. Yun talaga yung isa sa pinaka-goal namin na hindi lang magiging limited sa dalawa yung PWD na tao namin or staff. Nag-goal kami na pag nagkaroon kami ng iba pang branch, magkaroon pa kami ng chance to hire more PWD at makapagbigay ng opportunity sa kanila. So, titikman na natin. Huwag na natin patagalin, no? Kakain na tayo. I-share natin sa kanila yung napakalaking nachos. Ito pong nachos na to. Overload talaga, 99 pesos. Tikman natin. Rainbow nachos. Meron siyang toppings ng mincemeat. Yan, o. Funky. Sizzling sisig. Liempo. Sabi. Sarap. Yung Java rice nila, parang binudbura ng rosemary. Rosemary ba yun? Parsley. Honey, garlic. Unahan na kita, Kuya Bong. Sige, ako na makasunod. Sarap. Tamis, anghang. Dahil sa mga bestseller nila ito dito eh. So, napakaganda ng kanilang advocacy. Pwede palang pagsabayin ang isang negosyo na kumikita ka na, nakakatulong ka pa rin sa kapwa. No? Lalo na sa ating mga kaibigan, kapatid, mga PWDs. It's really a very good role model. Sana po, buong Pilipinas ay gayahin po, no, ang ating example na ito po ay pwede nating magawa. Lalo na kung meron kang kasama na kamukha ni Bong Revilla. Yan. So, maraming salamat po, sir. Don't forget to like and subscribe.